Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating dulang. Mr. Romántico. Magandang umaga po, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na ngayon ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Dear Mr. Romantico, itago niyo po ako sa pangalang Jan ng Cainta Rizal. Isa kong security guard na kung saan-saan nadedestino at sa mga napagdudutihan ko, may mga babae kong nakikilala at nagiging kaibigan. Subalit nang makilala ko si Nitz, saka ko lang naramdaman ang kakaibang tibok sa aking puso. Kaya nanligaw ako sa kanya at hindi naman ako nabigo. At noong mahigit 3 buwan na ang aming relasyon, may nangyari na sa amin. Jan, bakit ka napailing? Nitz, sorry yan. Sorry? Nagigilty ako eh. Kasi masyado akong naging mapusok. Ano ka ba? Wala namang problema dun. Nitz? Ginusto ko rin naman. Tsaka hindi mo naman ako pinilit na magmotel tayo. Praktikal akong babae. Tsaka hindi lang naman tayong ganito. Yun nga ang ibang mga kasama kong sales lady sa mall. Sila pa nga yung nagyaya sa mga boyfriend nila. Handa akong panagutan ang nangyari sa atin. Pakakasalan kita. Akala ko ba wala kang ipon? Gagawin ko ang lahat. Mag-iipon ako para makasal tayo sa lalong madaling panahon. Jan, Nitz, may nakatabi akong pera sa bangko. Mami, para po sa inyo yun. Gamitin niyo muna para makasal na kayo. Nakakahiya naman po, Tita Emma. Mami nang itawag mo sa akin, Jan. Mami. Ngayon pa, na nagbabalak na kayong pakasal ng anak ko. Hindi po kami nagtapat ni Jan ng tungkol sa nangyari sa amin at sa balak naming pagpapakasal para kayong gumastos. Oo nga po. Ang pera nyo sa bangko, separation pay ni Daddy yun sa kumpanyang dati niyang pinapasukan nung nabubuhay pa siya. At inilalaan nyo po yun sa inyong pagtanda. May buwan ng pensyon naman akong tinatanggap. Saka nag-iipon po kami ni Nitz para sa pagpapakasal namin. Oo nga po. Ang gusto ko, magpakasal na kayo kahit sa West lamang. Kaysa naman gumagaya kayo sa ibang magkarelasyon na nagsasama ng para mag-asawa, gayong hindi pa naman kasal. Gaya ng narinig kong pag-uusap ninyo kanina dito sa sala bago ako lumapit sa inyo. Narinig niyo po pala kami ni Nitz? Lahat. Pati ang balak ninyong pagbalik sa motel bukas. Oo. Mami. Pakakasal na kayo, Nitz. Dahil hindi ko gusto na magpatuloy ang relasyon ninyo nang hindi kayo kasal. May asawa ka na pala, Nitz. Oo, Mandy. Last week kami kinasal sa West. Kaya nga nagdadalawang isip ako na makipagkita sa iyo dito sa food court. Natuwa ako na magkita tayo dito sa mall na pinagtatrabahuhan mo. Nagpapasalamat ako dahil pinagbigyan mo akong samahan para kumain dito sa food court. Ang tagal na natin hindi nakita. Ay, hindi tayo dapat magtagal. May trabaho pa ako eh. At saka sana, ito na yung huli. Huli?
Hindi na ba pwedeng masundan pa na makasama ko sa pagkain ng babaeng hinahangaan ko? Nahangaan. Nits, nasa high school pa lang tayo. Crush na kita. Hindi ko lang masabi sa iyo dahil mahiyain ako. Kaya nagsikap akong makatapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho. Para may maipagmalaki ako sa iyo sakaling magkita ulit tayo. Handa na sana akong ligawan ka, kaya lang Mandy, hindi ko inasahan na may asawa ka na pala. Wala na pala akong pag-asa. Huli na pala ang pagdating ko sa buhay mo. Mr. Romantico. Mr. Romantico, ipinaalam sa akin Nits ang pagkikita nila ng dati niyang kaklase sa high school na may crush pala sa kanya. Pero ang hindi ko alam, may ibang tao din palang nalungkot nang nag-asawa na ako. Alice, matindi na yan, Anong matindi, Tony? Nabanggit ko lang sa iyo na nag-asawa na si John. Nalungkot ka na. Hindi naman. Nagulat lang ako dahil... Dahil may gusto ka sa kanya. Ay, wala Kaibigan ko lang siya. Lahat naman kaming gwardiya sa school na katapat itong tindahan mo. Kaibigan mo Kasi nga, suki ko na kayo dito sa tindahan ko. Pero sa aming lahat, kay John ka mas malapit. Hindi totoo yun. Pare-pareho naman ako malapit sa inyong mga customer ko, Oo. Kaya mo bang patunayan sa akin na wala ka talagang gusto sa kanya? Oo naman. Sige nga. Sagutin mo nga ako pag nanligaw ako sa'yo. Ano ka? Sinuswerte. Hinuhuli ko lang siya dyan. Kasi nga, napapansin ko, mas close siya sa'yo kaysa sa amin ng mga kasamaan mong sa Q. Hindi naman siguro. Lalong hindi. Tingnan mo, ha? Kapag kami nangungutang sa kanya, nagdadalawang isip siya. Pero kapag ikaw ang nagsabi, ibibigay yata kahit ang lahat ng laman ng tindahan niya. Kung totoo man ang sinasabi mo na may gusto sa akin si Alice, tinitiyak ko sa'yo, walang mangyayari. Huwag mo sabing aayawan mo siya, pare. Ang ganda nun. May asawa na ako Eh, kahit na Bakit? Hindi ka na ba pwedeng makipagrelasyon sa iba? Ang dami namang may asawang lalaki na may kabit, Tony, ayokong lokohin ang asawa ko. Maniwala ako sa'yo. Sabi mo lang yan. Pare, lalaki rin ako. Magkaiba tayo. Hindi ko kayang sirain ang magandang pagsasama namin. Paano kung palay nang lumalapit sa'yo? Tony, Pare, walang manok na tumatanggi sa palay. Ipapuputol ko mga daliri ko kapag tinanggihan mo si Alice kung siya na mismong lumalapit at magpakita ng motibo sa'yo. Sir, may napili na po ba kayo? May nagustuhan na kayo? May nagustuhan ako, kaya lang hindi ko na pwedeng makakuha Bakit ho? May asawa na siya. Mandy? Ako nga, Nits. Nakashades lang ako kaya hindi mo ako nakilala. Pero kanina pa ako nakatayo rito sa pwesto mo at nakatitig sa'yo. Bawal sa aming mga sales lady makipagkwentuhan ng matagal sa customer. Hihintayin ko ang break time mo. Magmerienda ulit tayo. Na, Nits, nakikiusap ako. Gusto ko lang makapag-usap tayo ng matagal. Huwag mo naman sana akong tanggihan. Mag-uusap lang tayo. mahirap na. Baka makarating pa sa asawa ko yung tungkol sa'yo. Ikaw pa ipagmula ng away namin.
Mr. Romántico. Lingid sa akin, Mr. Romantico, madalas puntahan sa mall si Nitz ng dating kaklase niya sa high school na may gusto sa kanya nang hindi niya ipinaalam sa akin. Kahit alam ni Mandy may asawa na ako, para pa rin akong dalaga na nililikawan niya. Nits, ang binubulong mo? Wala po, Mami. Wala. Opo. Kanina pa ako nagtatanong sa'yo kung kumusta na kayo ni John dito sa tinitirhan ninyo. Okay lang naman po kami rito ng manugang niyo. Ako nang pumarito dahil hindi nyo naman ako pinapasyalan. Pareho kasi kaming busy sa trabaho. Kung bakit naman kasi, bumukod pa kayo ng matitirhan. Mabuti na po yung nagsarili kami. Pwede naman kayong pumisan sa akin kahit habang buhay. Mami, hindi po kami matututunay dyan sa buhay kung nakapisan kami sa inyo. Isa pa, malayo-layo yung bahay nyo doon sa pinapasukan namin. Sige. Kayong bahala. Pero kung sakaling may maitutulong ako sa inyo, huwag kayong mag-aatubiling magsabi sa akin. Opo. Handa akong tumulong sa inyo sa kahit anumang problema ninyo. Hindi ko lang masabi sa mami ko, Mandy. Kaya ako pumayag na sumama sa'yo rito sa tabing dagat paglabas ko sa trabaho. Para maihinga ko sa'yo ang problema ko sa asawa ko. Huwag kang umiyak. Wala na siyang ibang iniintindi kundi trabaho niya. May mga gabi na hindi siya umuwi. Bihira na nga kami magkita. Kapag ka nagkakasama naman kami, tinutulugan pa ako. Pakiramdam ko, para akong namamalimos ng atensyon at pagmamahal sa kanya. Kaya may mga gabing habang natutulog siya, umiiyak ako. Awang-awa ako sa sarili ko. Tama na. Kaya nga minsan, parang gusto kong uminom ng alak. Gusto kong maglasing. Para kahit papano, makalimutan ko yung problema ko. Ang sama ng loob ko sa asawa ko. Pag ganyang nakikita kong nahihirapan ang loob mo, akong higit na nasasaktan. Ang kamay ko, Mandy. Nits, nandito ako. Handa akong punan ang anumang pagkukulang sa'yo ng asawa mo. At pinangangako ko, sa akin hindi ka iiyak. Wala kang magiging problema. Hindi ka masasaktan. Paliligayahin kita. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Mr. Romántico. Kailan lang buhay ko'y walang gulo. Dear Mr. Romantico, nang makasal kami ni Nitz sa West, nangupahan kami ng bahay malapit sa aming pinapasukan. At upang makaipon, naging madalas ako na mag-overtime sa aking trabaho bilang security guard. Kaya napabayaan ko ang aking tungkulin sa aking asawa. Dahilan upang matuto siyang hanapin sa ibang lalaki ang mga pagkukulang ko sa kanya. John. Alas 3 na ng madaling araw, Nitz. Sa kagaling, Bakit gising ka pa? ang tanong kong sagutin mo. Nagtataka naman ako sa'yo. Dati-dati, pagdating mo sa gabi, natutulog ka na. Umaga na yung gising mo. Lagi akong pagod sa 12 oras na pag-duty ko sa ginagwardyahan kong school. Kaya madalas pag-uwi ko, nakakatulog agad ako. Wala namang problema sa akin yun, ah. Huwag mong sabing nag-overtime ka sa trabaho mo. Bakit? Ayaw mo? Di ba maganda? Ha? Nalilibang na ako, nakakatulong pa ako sa'yo. Kung wala kang problema sa akin, ako may nakikitang problema sa'yo.
Anong problema? Alas 10 ng gabing labas niyo sa trabaho. Pero ilang araw ko nang napapansing madaling araw ka na akong umuwi. Ay, nagkayayaan kasi kami ng mga katrabaho kong kumain muna. Tapos maglakad-lakad bago umuwi. Bakit amoy alak ka? Ay, nakainom ng konti. Tinatawagan kita, hindi kita makontak. At hindi ka rin nagre-reply sa mga text ko. Sira yung cellphone. Nasaan ang cellphone mo? Eh, sira na nga, kaya tinapong ko. Ba't bang kulit mo? Malalaman ko kung nagsasabi ka ng totoo. Ay, Akin na yan. ano ba? Uy, bakit binuksan mo Oh. yung bag ko? Bakit may bote pa ng alak dito sa bag mo? Eh, wag mo pakialaman yan. Umiinom lang ako paminsan-minsan. Nits, Bakit ba kung ano-anong tinatanong mo? Sandali, nagdududa ka ba na meron akong ginagawang kalokohan? Nagdududa na pala ang asawa mo na may ginagawa kang kalokohan. Oo, Mandy. Kaya bawasan mo na muna yung madalas na pagpunta dito sa mall. Nagpupunta lang naman ako rito para magkasabay tayong... May mamaya, naisipan ng asawa ko, manmanan ako. Makita niya magkasama tayo. Magkasalo lang tayo sa pagkain. Baka nga magduda. Okay. Sige. Kung hindi na kita pupuntahan dito, paano ang paglabas-labas natin sa gabi? Eh di tuloy pa rin. Basta may pagkakataon tayo. Sa pantanong, Ano yun? paano kapag nalantad na sa asawa mo ang relasyon natin? Mami, mano po? Kawan ka ng Diyos dyan. Si Emma. Nasa trabaho po. Ang alam ko, wala siyang pasok kapag araw ng linggo. Kung minsan po, inuobligang pumasok si Nits na kanilang supervisor kahit weekend. Ganun ba? O mabutit, napasyal ka rito. May pinuntahan po akong malapit dito kaya dumaan na ako dito sa inyo dahil... Dahil? Ano? Diyan? Mami, hindi na ako magkakaila sa inyo. May nararamdaman po akong kakaibang ikinikilos ng anak nyo. Anong ibig mong sabihin? Parang may karelasyon siyang ibang lalaki. Mr. Romantico. Mr. Romantico, hindi makapaniwalang biyanan kong byuda na magagawa akong lokohin ng kanyang anak. Gayunpaman, kinumpronta niya ang asawa ko. Nagsumbong sa inyo si Jan? Oo, Nits. Kaya pinuntahan kita dito sa inyo. Ngayong wala kang pasok sa trabaho mo. Mami, hindi totoo yung hinala niya. Hindi totoo na nakikipagrelasyon ka sa ibang lalaki. Kung meron man ako nakakasama na lalaki sa paglilibang ko paminsan-minsan, mga kaibigan ko lang mga yun. Anak, inamin sa akin ni Jan na may mga nagiging pagkukulang siya sa iyo. Pero huwag mong gawing dahilan yun para lukuhin mo siya. Hindi ko niloloko ang asawa ko. Sana nga. Nagsasabi ako sa inyo ng totoo. Nits, tandaan mo, kapag ang tiwala ang nasira, mahirap nang ibalik. Kaya sana, huwag mong sirain ang pagtitiwala sa iyo ng asawa mo. Yan ay kung ayaw mong mawasak ang inyong pagsasama. Jan, hindi ka dapat nagsumbong sa biyanan mong babae. Yun lang ang naisip kong paraan, Alice, para maisalbang ayokong masira.
ang masira ang pagsasama namin ni Nitz. Wala ka namang katibayang niloloko ka niya. Hindi pa ba sapat na katibayan ang halos sa araw-araw, madaling araw na siyang umuwi at amoy alak pa? Baka naman totoo ang sinasabi niya na naglilibang lang siya. Ewan ko, Alice, pero Alam mo, nung namamasukan pa lang ako at wala pa akong tindahan, paminsan-minsan lumalabas din ako kasama ng mga kaibigan ko. At kinagabi rin ako sa pag-uwi. okay lang yun. Kung dalaga pa, nagaya mo. Pero may asawa na si Nitz. Hindi na niya dapat na ginagawa yun. Sa bagay. Kaya nga kaysa mag-away kaming dalawa, sinabi ko na lang sa kanyang ina. Sana nga matulungan ka ng biyanan mo. Hindi naman yung konsentidora. At alam kong kukumprontahin niya at pagsasabihan si Nitz. Pero mahigit 1 linggo na mula nang magsumbong ako sa kanya, wala pa rin pagbabagong asawa ko. Madalas pa rin siyang umuwi ng madaling araw at nakainom. Kaya naihinga ko na sa yung sama ng loob ko sa kanya. Pasensya ka na, ha? Ano ka ba? Magkaibigan tayo. Okay lang sa akin na magsabi ka ng problema mo. Sana naging kaibigan ko rin ang asawa mo. Baka sakaling matulungan kitang malutas ang problema mo sa kanya. Salamat. Kahit papano, gumaan ang dibdib ko. Dahil naihinga ko sa yung problema ko. Jan. Pero kung walang maitulong sa akin ang biyanan ko, ako na lang ang kikilos. Akong gagawa ng paraan para malaman ko kung totoo o hindi ang aking hinala. Ayokong mag-away tayo, Nitz. Kahit sobra na ako nasasaktan sa ginagawa mo. Pero kapag nalaman kong totoong hinala ko, na niloloko mo nga ako, patawarin ako ng Diyos. Pero hindi kita mapapatawad. Alis na ako. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Tulog na tulog pa si Nitz. At nakatambak sa tabi niya ang mga maruruming damit. Ang mabuti pa, ilagay ko muna ang mga ito sa palanggana. Medyo nangangamoy na eh. Ano yung nahulog? Ang cellphone ni Nitz. Nahulog mula sa tambak ng labahin sa tabi niya. At naka-off. Iyon ko. Nag-on naman ang cellphone niya. Pero bakit sabihin sa akin sira ito? At itinapon na niya. Teka, titingnan ko mga messages sa inbox nito. Ano ito? Bakit ganito mga message dito? Be, magkita tayo mamayang paglabas mo sa iyong trabaho. Ano ibig sabihin nito? Tatawagan kong number na nag-text sa kanya. Hello? Tamang kutob ko. Lalaking nag-text kay Nitz. Hello? Na magkita sila. Ba't hindi ka sumasagot? Ba't ka tumawag sa akin? Nitz? Tamang duda ko. Hello? Niloloko nga ako ng asawa ko. Pinagtataksilan niya ako. Mr. Romántico. Mr. Romantico, nagsiklab ang galit ko nang malaman kong lalaki ang nagtetext sa cellphone ng asawa ko. Gayunman, nagtimpi ako at minabuti kong sabihin sa biyanan kong babae ang natuklasan ko. John, hindi sa pinagtatakpan ko si Nitz. Pero hindi pa tayo nakasisiguro na may lalaki nga siya. Pero mami, maliwanag sa text na nabasa ko sa kanyang cellphone na nakikipagkita po ang anak ninyo sa ibang lalaki paglabas niya sa kanyang trabaho. Pero
tiniyak niya sa akin na hindi kanya magagawa lukuhin. Baka naman totoong kaibigan lang niya ang sinasabi mong lalaking nakakasama niya paglabas niya sa kanyang trabaho. Pero Mami, yung mga text na nabasa ko, paano niyo ipaliliwanag yun? Hindi ko po kayo masisisi na paniwalaan yung asawa ko dahil anak niyo siya. Jan, hindi sa pinagtatanggol ko si Nitz. Ayoko lamang siyang husgahan. Mami, Huwag kang mag-alala. Kapag may katibayan tayo na niloloko ka nga ni Nitz, ako mismo ang makakalaban niya. Jan. Huwag mo suntukin ang pader. Baka masugatan niya kamay mo. At saka eskwelahan tayo. Baka matakot yung mga estudyante teacher na mapapadaan dito sa guardhouse. pasensya na, Tony. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Naiintindihan kita. Ayaw pang maniwala sa akin ang biyanan kong babae. Pero para sa akin, maliwanag na may kabit ang asawa ko. Kaya naihinga ko na sa iyong sama ng loob ko. Wala kang problema sa akin. Atin-atin lang ito. Pero hindi ko maintindihan. Bakit kahit alam mong may lalaki ng asawa mo, hindi mo pa siya kinumpronta? Dahil baka masaktan ko siya. Baka mapatay ko siya. Paano niya malalaman na alam mo yung niloloko ka niya? Tony, amlik. Kung ikaw ang nasa katayuan ko, anong gagawin mo? Paring ko ay lokohan. Sigurado, maghahalo yung balat sa tinalupad. Baka mata lang niya walang latay. Hindi ko kayang manakit ng tao. Pare. Ayokong saktan ang asawa ko. Paano? Hahayaan mo na lamang bang patuloy kang pagtaksila ng asawa mo? Mr. Romantico. Kailan lang Dear Mr. Romantico, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sobrang sakit ang nararamdaman ko. Pero hindi ko kayang sumbatan si Nitz. Hindi ko kayang sabihin sa kanya na nabasa kong mga text sa kanyang cellphone. At nang tawagan ko ang numero, lalaking sumagot na lalong nagpatibay sa aking hinala. Isa lang ang malinaw sa akin. Pinagtataksilan ako ng aking asawa. kahit alam ko Alak? Iinom ka, Jan? Oh, Bakit? Meron bang selebrasyon? hindi selebrasyon. May gusto lang akong malimot. Hindi ka naman umiinom, hindi ba? Oo, talagang ayoko nang uminom ng alak. Oo. Dahil ayoko nang maulit pang nangyari sa akin noon. Na dahil sa sobrang kalasingan, hindi na ako makagulapay. At nailabas ko pang lahat ng kinain ko. Sobra din ang sakit ng ulo ko kinaumagahan. Kaya magmula nung sinabi ko kahit kailan, hindi na ako titikim ng alak. O bakit ka iinom ngayon? Gaya ng sinabi ko sa'yo, gusto kong makalimutan ang problema ko. Jan, hindi nalulutas ng alak ang anumang problema. Alice, gusto kong magpakalasing. Dahil kung hindi, pakiramdam ko, parang puputok ang dibdib ko sa sama ng loob ko sa asawa ko. Jan? Pakiramdam ko, parang masisira ang ulo ko. Pasado 12:00 na ng gabi, Mandy. Mamaya ka na magbihis, be. Lumabas na tayo dito sa motel. Hindi pa tapos ang oras natin dito. Uuwi na ako. Sulitin natin ang oras na magkasama tayo. Wow, wala akong kasawa-sawa. Ganito siguro talaga nagmamahal. Kahit ilang beses na tayo pumasok dito, para kang laging bago. Kahit kailan, hindi ako magsasawa.
Hindi mawawala ang pananabik ko sa iyo. Ibang-iba ko talaga sa asawa ko. Kaya nga hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Hindi ako mawawala sa'yo, Mandy. Pangako yan, be. Ako. Promise. Kahit malantad sa asawa ko na pinagtataksilan ko siya, hindi mapuputol ang ating relasyon. Walang yakap! Sige, sige! Saktan mo ko! Kung hindi ako nagtitimpi, talagang masasaktan ka! Sige, gawin mo! Saktan mo ko hanggat gusto mo! Patayin mo na ako! Anong kasalanan ko sa'yo? Wala akong naging pagkukulang sa'yo! Ha? Sigurado ka? Halos sa araw-araw nag-overtime ako sa trabaho. Kahit umuulan o bumabagyo, pumapasok ako. Kahit masamang pakiramdam ko, nagtatrabaho ko. Makapag-entrega lang ako sa'yo ng malaki-laking sweldo. Pero anong isinukli mo sa lahat ng paghihirap at pagsasakripisyo ko? Ano? Niloko mo ko. Dinungisan mong dangal ko. Ang pagkalalaki ko! O, sige! Inamin ko na sa'yo ang totoo. Niloko kita. Pero ikaw ang may kasalanan. Kaya ako natuksong makipagrelasyon sa iba. Ano? Ako pa? Anong kasalanan ko? Naging tapat ako sa'yo. Mula nang magsama tayo, kahit minsan, hindi ako natuksong pumatol sa iba. Ikaw lang ang naging babae sa buhay ko. Ikaw lang! Ang trabaho mo lang mas mahalaga sa'yo. At dahil dyan sa trabaho na yan, may mga gabi na hindi ka umuwi. Hindi na tayo nagkikita, nagkakasama. Umuwi ka man, mas gusto mo pang matulog kaysa sipingan ako. Hindi mo alam. Umiiyak ako habang pinagmamastang kita na sarap sa pagkakahiga at pagtulog mo. Pagod nga ako. Kapag nag-iisa ako sa bahay at wala ka, umiiyak pa rin ako. Awa ako sa sarili ko. O ngayon, sabi mo sa akin, masisisi mo ba ako kung ang pagmamahal na ipinagkait mo sa akin, hanapin ko sa iba? Ha? Masisisi mo ba ako? Oh, Nitz! Nitz! Mr. Romantico. Sana dalawa ang puso ko. Mr. Romantico, napaiyak rin ako dahil sa labis na sama ng loob. Matapos aminin sa akin ni Nitz na may karelasyon siyang ibang lalaki. Kaya nagpasya ako na makipag-iwalay na sa taksil kong asawa. Ngunit kung isa Tama lang ang ginawa mo, Chan. Hiniwalayan mo asawa mo. Kung hindi ko ginawa yun, Tony, baka maging kriminal ako eh. Makita ko lang siya, kumukulo ng dugo ko. Kaya umalis na ako sa tinitira namin. Swerte ka na hindi kayo nagkaroon ng anak sa mahigit 1 taon niyong pagsasama. Siguro nga, swerte. At marahil, hindi rin itinulot ng Diyos dahil kung nagkataon na nagkaroon kami ng anak, baka mahirapan akong magdesisyon dahil isa sa alang-alang kong sitwasyon ng aming anak. Baka nga hindi talaga kayo magkapalit na magkasama habang buhay. Tony, parang gusto kong magsisi na minahal ko si Nitz. Sana lang ano? Malimot ko kagad siya. Hindi mahirap limutin ang isang taksil na asawa. Sabihin mo sa akin, paano ko kagad siya makakalimutan? Paano mo siya malilimutan? Oh, ibaling mo sa iba ang pagmamahal mo. Hello, Mami. Napatawag kayo. Ilang linggo na kasing wala akong balita sa inyo ni John. Ano ba? Kumusta na kayo? Okay lang po. Kapag may panahon, papasyal ulit ako sa inyo, ha? Ano? O, bakit? Ayaw mo bang dumalaw ako sa inyong mag-asawa? Hindi naman sa ganun.
kasi madalas kaming wala dito sa bahay dahil nga busy kami sa trabaho. At saka wala kayong aabutan tao dito. Ay, ganun ba? Opo. Sige. Sabihan mo ako kapag hindi na kayo busy ni Jan. Dadalawin ko kayo, ha? Okay. Sige na, Nits. Ingat na lang kayong mag-asawa. Ingat ka rin, Mami. Okay, bye. Bye. Nits, ba't hindi mo sinabi sa mami mo ang totoo? Ano ka? Kapag nalaman niyang naghiwalay na kami ni Jan, siguradong pupunta yun dito. At makikita ka niya. Bakit? May problema ba kung makita ko ng mami mo? At malaman niya na tayo ang nagsasama rito sa tinitiran niyo ng dating asawa mo? Tsaka na lang natin ipaalam sa kanya yung tungkol sa atin. Nits, Mandy, hayaan mo lang ako sa gusto ko. Basta ang importante, tayo nang nagsasama. At hindi na tayo magkakahiwalay pa. Tuluyang ka na palang nakipaghiwalay sa asawa mo, Jan? Mahigit 1 buwan na, Alice. Matapos aminin ng asawa ko na may karelasyon siyang ibang lalaki. At mula nang umalis ako sa bahay namin, hindi na kami nagkita hanggang ngayon. Bakit sinasabi mo sa akin ng lahat ng yan? Mula nang magkahiwalay kami ng asawa ko, nawala na ng direksyon ng buhay ko. May mga araw na tinatamad na ako magtrabaho. Madalas hindi ako makakain at hindi makatulog dahil sa sobrang sama ng loob. At alam mo, patuloy na mawawala ng saysay ang buhay ko kung hindi ko gagamutin ang sugat sa puso ko. Sa tulong mo. Jan, ang kamay ko. Gusto kong magpasalamat na nagkakilala tayo at naging magkaibigan. At lalo akong magpapasalamat kung papayag kang maging bahagi ng buhay ko. Oh, bakit ka umiiyak? Ikagalit ka ba na naliligaw ako sa'yo? O inaakala mong sinasamantala kong pagiging magkaibigan natin? Hindi. Hindi ko lang mapigil ang sarili ko. Alice, Kasi tininig ng Diyos ang dasal ko na matagpuan ko ang lalaking mamahalin ko at makakasama ko sa habang buhay. Mr. Romantico. Mr. Romantico, hindi naging mahirap sa akin na mapasagot si Alice. Agad na naging kami at inamin niya sa akin na matagal na akong may puwang sa puso niya. Kaya nagsama kami. Jan, lalakad na ako. Okay, sige. Kung pumayag ka sanang makitira tayo sa poder ng mga magulang ko, hindi na ako kailangan magpabalik-balik pa sa tindahan ko at dito sa bahay na inuupahan natin. Alice, mas mabuti na yung magsarili tayo dahil ayoko nang nakikipisan. O, sige. Oy, magpahinga ka lang dito sa bahay, ha? Para hindi ka antukin sa duty mo mamayang gabi. O sige, okay. Oy, sara mo ang pinto kapag matutulog ka na. Oo. Ibang-iba si Alice kay Nitz. Maswerte ko sa kanya. Napaka-maasikaso niya sa akin kapag mahal. Pero, bakit ganitong nararamdaman ko? Ilang linggo na kami nagsasama ni Alice pero naaalala ko pa rin si Nitz. Bakit hindi ko tuluyang malimot ang taksil kong asawa?
Ano? Tama ba ang dinig ko, Jan? Namimiss mo ang dating asawa mo? Oo, Tony. Kaya niyaya kitang mag-inuman tayo rito sa tinitiran mo. Naguguluhan ako eh. Kasi ilang buwan na kami nagsasama ni Alice. O may problema ka ba sa kanya? Wala. Maayos ang pagsasama namin. Masikaso siya sa akin. At wala kaming pinagtatalunan. Eh kung ganun, bakit naiisip mo pa yung dati mong asawa? Sa totoo lang, mula nung naghiwalay kami hanggang sa nagkaroon na ako ng ibang kinakasama, alam mo? Madalas ko pa rin siyang naiisip. Mahal mo pa rin siya? Yung totoo, Jan. Oo. Mahirap yan. Sabi mo, mabait si Alice. At mahal na mahal ka niya. Siguro nga, nagiging unfair ako sa kanya. Dahil kahit sa isip lang, pinagtataksilan ko siya. Na isang babaeng karapat-dapat lang na mahalin. Eh bakit hindi mo na lang ituon sa kanyang atensyon mo? Tony, naguguluhan ako. Ay, Gusto kong kalimutan si Nitz pati ng lahat ng nakaraan namin. Pero may mga gabing, basta na lang siya pumapasok sa isip ko. At kahit si Alice ang katabi ko, si Nitz naman ang nasa utak ko. Kaya namimiss ko siya. At gustong gusto ko siyang makita. Mr. Romantico. Parang kailan lang buhay. Dear Mr. Romantico, inaamin ko si Alice ang pansamantalang pumawi sa sama ng loob ko sa dati kong asawa. Naging isang panakipbutas sa madilim na bahagi ng buhay ko. Unfair, pero kailangan kong magpakatotoo sa sarili ko. Kahit alam ko na masasaktan ko ang isang babaeng wagas at totoong nagmamahal sa akin. Jan, ano kaya kung mamasyal naman tayo bukas? Hindi ka tatao sa tindahan mo? Ibibilin ko muna sa kapatid ko. Para naman makapaglibang tayo. Hindi, saka na lang tayo mamasyal. Ha? May lakad ako bukas eh. Wala ka namang pasok bukas, hindi ba? Oo, pero dadalaw ako sa isa kong pinsan na may sakit. Ganun ba? Di sige, sasamahan na lang kita. Teka, wag na. Nakakahawang sakit ng pinsan ko. Bakit dadalaw ka pa sa kanya kung ganun? Makakapag-ingat ako, pero ikaw, ayokong ilagay sa peligro ang sarili mo. Salamat sa pag-aalala mo. Hindi mo kailangang magpasalamat. John, napakalaking bagay para sa akin ang pagmamahal at pagmamalasakit mo. Alice. Huwag ka lang magbago sa akin. Wala na akong mahihiling pa. Ang sarap ng ulam natin ngayon, Nitz. Wala naman ako niluto na hindi masarap. Oo nga. Kaya malamang habang tumatagal ang pagsasama natin, tataba ako. Wala namang problema kung tumaba ka. Huwag ka lang magkakasakit. Baka pag lumobo katawan ko, pagpalit mo na ako sa iba. Bakit yun ang iisipin mo? Kasi Pinagpalit ko sa iyo yung asawa ko. Kaya iniisip mong baka ipagpalit rin kita sa iba. hindi Mandy, nakipagrelasyon ako sa iyo dahil sa mga pagkukulang sa akin ng asawa ko. Bakit kita ipagpapalit sa iba kontento ako sa pagsasama natin. Salamat naman kung ganun. Pero paano kung magbalik sa iyo asawa mo? At mga akong pupunan niya ang mga naging pagkukulang sa iyo. Nalabo yun. Balita ko,
Meron na rin ibang kinakasama. Anong malay natin? Tsaka pag nagbalik siya sa akin, alam mo, mapapahiya lang siya. Nits, Hindi na ako makikisama pa uli sa kanya. At wala nang makapaghihiwalay pa sa atin. Wala na. Ano? Ano dyan? Hiwalay na kayo ni Nits? Opo, Mami. Noon ko pa po gustong sabihin sa inyo pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na puntahan kayo at ipaalam ang totoo. Ano ang dahilan ng paghihiwalay ninyo? Masyado pong naituon ang sarili ko sa pagtatrabaho. Kaya naganap si Nits ng atensyon at kalinga sa iba. Kung nasabi mo kaagad sa akin ito, baka naayos ka pang problema ninyo ng anak ko. Pasensya na po. Sobra ho kasi kung naguluhan ng mga unang araw ng paghihiwalay naming dalawa. Kahit si Nits, walang sinasabi sa akin. Kumusta na po siya? Matagal na siyang hindi tumatawag sa akin. Di ko naman siya madalaw. Dahil madalas daw siya wala sa bahay. Kaya nga namimiss ko ng anak ko. Miss ko na rin po kayo, Mami. Kaya dumalaw ako sa inyo ngayon na wala akong pasok sa trabaho. John, Mami, ayokong tuluyan kayong magkahiwalay ni Nits. masakit din po sa akin ang nangyari sa amin. Hindi na ba kayo maaaring magkabalikan pa ng anak ko? Mr. Romantico. Mr. Romantico, hindi ko nasagot ang tanong sa akin ng biyanan ko. Ngunit kaya ng nais niyang mangyari, gusto kong ideyang magkabalikan kami ng dati kong asawa. John, hindi ka na dapat nagpunta sa biyanan mo. Hindi mo na rin dapat ipinaalam sa kanya naging problema niyo. Kasi, Tony, Kasi nagbabaka sakali ka na baka makatulong ang biyanan mo para magkabalikan kayo ng asawa mo, ganon. sinabi ko na sa'yo na kahit nagsasama na kami ni Alice, palagi ko pa rin naaalala si Nits. Nasasabi ko sa kanya. Pinagtaksi lang kanya. Hindi ko nga maintindihan ang sarili ko. Ikaw na rin ang nagsabing tuluyan ang nakisama yung misis mo sa lalaki niya, di ba? Yun ang nabalitaan ko. Yun. Kaya nga malabo nang magkabalikan kayo. Tony, John, makinig ka sa akin, ha? Tahimik na ang buhay mo sa piling ni Alice. Huwag mo nang guluhin pa. Magiging komplikadong sitwasyon mo kapag ipinilit mong magkabalikan pa kayo ng dati mong asawa. Mandy Santiago? Ako si John, asawa ni Nits. Kilala kita dahil naipakita sa akin ang litrato mo. Inabangan kita para magkausap tayo. May dapat ba tayong pag-usapan? Ikaw ang naging dahilan ng paghiwalay namin ni Nits. Bakit akong sisisihin mo? Hindi magiging magulong pagsasama namin. Hindi kami magkakahiwalay kung hindi ka dumating sa buhay niya. Nagkahiwalay kayo ni Nits dahil sa kagagawan mo. Hindi mo ginagampanan ng tungkulin mo sa asawa mo. Layuan mo si Nits. Ba't ko siya lalayuan? Asawa ko siya. Hiwalay na kayo. Kasali kami. Kaya may karapatan pa rin ako sa kanya. Maghahabol ka pa sa dating asawa mo? May iba ka nang kinakasama? Kapag hindi mo nilayuan si Nits... Ano? Anong gagawin mo? Sasaktan mo ako? Sige. Subukin mo kung kaya mo. Ikaw na nang agaw ng asawa ng may asawa, ikaw pang matapang? Hayop ko! Ha? Hindi lang ikaw marunong manuntok. Wala pang ka! Lulumpoy naman kita!
Oh, hayaan mong malagyan ko ng gamot yung mga sugat mo. Ayan o sa mukha, Kung hindi kami inawat ng ilang nagdaang motorista, magkakamatayan kami ng dating asawa mo, Nits. Bakit naman kasi nag-away kayo ni John? Gusto niyang layuan kita. Wala na kaming pakialam sa isa't isa. Kaya nga pinatulang ko siya. Wala nang karapatan sa'yo si John. Kaya nga. Hindi ka na niya mababawi sa akin, Nits. Hindi ako papayag. Mr. Romantico. Mr. Romantico, masidhi ang hangarin kong mabawi si Nitz sa kanyang kinakasama. Bagay na naging dahilan upang masaktan ang damdamin ng isang taong labis na nagpapahalaga at nagmamahal sa akin. Pwede kayong magkabalikan ng dating asawa mo, John. Kung yun ang gusto mo. Alice, wala naman akong sinasabing ganyan. Oo, wala kang sinasabi. Pero kahit anong gawin kong pagsisikap para tuluyang mabura sa isip mo si Nitz, madalas pa rin kita nakikitang malungkot, nakatingin sa malayo, at nasisiguro kung siya ang nasa isip mo. Dahil may pagkakataon na kahit sa iyong panaginip, nangalan niyang pinabangkit mo. Patawarin mo ko, Alice. Madalas, nasasaktan ako. Pero hindi ko na ipinapaalam o pinahalata sa iyo. Sinasarili ko na lamang ang kirot ng kalooban ko. Dahil ayoko madagdagan pa ang mga problema mo. Alice, Ayoko makita kang nalulungkot. Kapag naghihirap ang loob mo, ako ang higit na nasasaktan. Ang higit na nahihirapan. hindi ko gustong maramdaman mo yun. Hindi ko sinasadya. Naiintindihan ko sa kabila ng naging kasalanan sa iyo ng asawa mo. Hanggang ngayon, siya pa rin ang laman ng puso mo. I'm sorry. Napakabuti mong tao. Napakamaunawain mo. Hindi lang kita naiintindihan, kundi handa din ako magparaya para sa kaligayahan mo. Alice, Huwag mo akong intindihin. Huwag mo akong kaawaan. Kaya ko magtiis. Kakapagsakripisyo ko. Huwag mo akong alalahanin. Magiging masaya rin ako. Basta makita ko maligaya ka, masaya na rin ako. Kahit nasa piling ka ng iba. oh, Tony, bakit napailing ka? John, huwag kang palinlang sa puso mo. Tony, sinasabi ko lang naman sa yung totoong nararamdaman ko. Niloko ka na ni Nitz. Anong malay natin kung nagsisisi na siya sa ginawa niya, na nagbago na siya, nahiya lang siya, kaya nag-aalangan siya makipagbalikan sa akin. Ang minsang panloloko sa iyo ni Nitz ay maaari niyang ulit-ulitin. Hindi naman siguro. John, kay Alice ka na kasi siguro ng maayos at maligayang pagsasama. Huwag mo siyang bigyan ng sama ng loob. Napakaswerte mo sa kanya. Bihira ang katulad ni Alice na isang martir at tapat magmahal. Hindi ka na makakahanap
at makatatagpo ng isang taong katulad niya. Mr. Romantico. Kailan lang Alam ko na labis kong nasasaktan ang kalooban ni Alice, pero naging manhid ako dahil sa pagmamahal na nararamdaman ko kay Nitz. Ay, Mandy Santiago yung pangalan ng lalaki na idabutan nyo dito sa bahay kanina, Mami. Sorry po. Hindi ko na siya naipakilala sa inyo. Nagmamadali po siya kanina kasi may kausap siyang kliyente doon sa office. Ano mo ang lalaking yun, Nitz? Siya po yung... Ang ipinalit mo sa iyong asawa? Mami, Alam ko na. Alam ko na nagkahiwalay na kayo ni John. Sinabi sa akin ng asawa mo na nagpunta siya sa bahay. sinabi na pala sa inyo na nagsasama na kami ni Mandy. Bakit mo ginawa? May asawa ka. Kasal kayo. May kinakasama na rin namang babae si John. Hindi tama itong ginagawa ninyo. Maling-mali. Sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Mami, may mga bagay na hindi naman natin gusto pero nangyayari. Sa amin ni John, hindi namin ito ginusto pero nangyari. Dahil may kanya-kanya kaming dahilan. Tandaan mo, Nitz. Kahit sa huwes lamang kayo ikinasal, kasal pa rin kayo. At sapat na dahilan yon upang hindi kayo magkahiwalay. Dahil nagsumpaan din kayo sa isa't isa na magsasama at magiging tapat sa bawat isa. Pasensya na. Pero hindi na mangyayari yung gusto niyo. May kanya-kanya na kaming buhay. Mahirap nang ibalik sa dati. May pagkakataon pa kayo para iayos ang buhay ninyo. Mag-usap kayo ng masinsinan. Ay naku, Mami, mahirap yung gusto niyong mangyari. Kakausapin ko si John. Sasabihin ko makipaghiwalay na siya sa kanyang kinakasama. Imposible na kaming magkabalikan. Walang imposible kung hihilingin natin sa Diyos. Ipagdarasal kong muling maging maayos ang pagsasama ninyo ni John. Mapapagod lang kayo. Walang halaga sa akin, mapagod man ako. Ang ayoko lamang, ang magpatuloy ang buhay ninyo sa pagtatampisaw sa kasalanan. Tutol pala ang mami mo sa pagsasama natin, Nitz. Oo, Mandy. Kaya nga sinabi ko na sa'yo, para kung sakaling magkita at magkausap kayo, alam mo nang sasabihin niya sa iyo. Hindi ko siya masisisi kung tutol man siya sa relasyon natin. Conservative si Mami, masyadong makaluma. Hindi lang niya ako kilala. At hindi niya alam kung gaano kita kamahal. Magbabago rin ang loob ni Mami para sa atin. Sigurado yun. Pagsisikapan ko, Nitz. Gagawin ko ang lahat para matanggap niya ako. Ayoko magkaroon ng pabigat sa ating pagsasama. Gawin mo. Kunin mo ang loob niya para matanggap niya tayo. Oo. Ipinangangako ko. Wala akong hindi gagawin. Huwag ka lang mawala sa akin. Alam mo rin pala na hanggang ngayon, hindi pa mabura sa isip ni John si Alice. Oo, Tony. Kaya pala paglapit ko dito sa tindahan mo, napansin ko na malungkot ka. Hindi kaya ng dati, masayahin ka, mapagbiro. Hindi ko maiwasang hindi malungkot. Lalo na kapag naisip ko ang nalalapit na maghihiwalay namin ni John. Bakit po iisipin yun? Yun ang nararamdaman ko sa pagsasama namin. Kaya inihahanda ko na rin ang sarili ko sa bagay na yun. Hindi naman siguro mangyayari yun. Inaasahan ko na yun, Tony.
Dahil hindi ko kayang makita na magkasama nga kami ni Jan. Pero patuloy naman siyang nahihirapan sa pagkakahiwalay nila ng dati niyang asawa. Dakilang pagmamahal mo sa kanya, Alice. Kapag iniwan na niya ako, puputulin ko na ang anumang ugnayan namin. Ayoko maging sagabal sa kaligayahan ni Jan at ng dati niyang asawa. Ang pakiusap ko lang sa iyo, Tony. Ikaw na ang bahala sa kaibigan mo, ha? Kapag may problema siya, huwag mo siyang iiwan. Palagi mo siyang damayan. Huwag mo siyang pababayaan. Dahil kahit hindi na kami, kapakanan pa rin niya ang mas mahalaga sa akin. Ayoko nalulungkot siya't nahihirapan. Alice, Ano man ang mangyari, mahal ko pa rin si Jan. Mahal na mahal ko pa rin siya. Mr. Romantico. Mr. Romantico, dalisay at walang halong pagkukunwari ang pagmamahal na inuukol sa akin ni Alice. Kaya hindi ko rin maiwasang mag-isip at madama sa aking puso at isipan na unti-unting nagkakaroon din siya ng pitak at puwang sa aking damdamin. Ngunit kung isa Alice? Oh, Nandito ka na pala, Jan. oo. Napaaga ka yata. Walang traffic eh. May lakad ba tayo? Wala. Eh bakit nag-iimpake ka ng mga damit ko? Hinahanda ko lang mga ito sakaling iwan mo na ako. Alice, Baka kasi nasa trabaho ko kapag nagdesisyon kang iwan ako. Mabuti nang nakahanda ng mga dadalhin mo. Ayokong masabi mo na nagkulang ako sa'yo. Gusto ko kahit aalis ka na at tuluyan ng lalayo sa akin, maaasikaso kita kahit hanggang sa huling sandali ng pagsasama natin. puso natin Ay, ma'am, pili ka na. Wala akong bibilhin dito sa mall, Nits. Kilala po ko. Ipinagtanong kita. Kaya nagawa kong mahanap ka rito sa mall na pinapasukan mo. Sino ka? Ako si Alice. Kinakasama ni John. Huwag ka mag-alala. Wala akong masamang pakay sa pakikipagkita sa'yo. Matagal na kaming wala ni Jan. Alam ko. Lahat na nangyayari sa inyo ipinapaalam niya sa akin. Pero kahit matagal na kayo nagkahiwalay, mahal ka pa rin niya. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Anumang araw maaaring magbalik siya sa'yo. At inihanda ko ng sarili ko sa araw na yun. Alice? Ang pakiusap ko lang, kapag nagkabalikan na kayo, huwag mo siyang sasaktan. Sana maging tapat ka na sa kanya. Mahalin mo siya gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Mabuti dinatnan kita rito, Bandy. Wala po rito si Nits. Ikaw talaga ang sadya ko. Pasok ko kayo. Hindi na. Maikli lang ang sasabihin ko sa'yo.
Kayo po pala, Mami ni Nitz. Oo. Ako ang ina ng kinakasama mo. Isang inang nagmamalasakit sa anak. Kaya ayokong patuloy na mabuhay sa pagkakamali at pagkakasala si Nitz. Hindi ho pagkakamali para sa akin na mahalin ko ang inyong anak. Kasalanan sa Diyos ang ginagawa ninyong pagsasama. Magkaiba ho tayo ng paniniwala. Pakiusap, Mandy. Itigil nyo ni Nitz ang ginagawa ninyo. Habang may panahon pa, pagsisihan nyo ang ginagawa ninyong kasalanan. At iligtas ninyo ang inyong mga kaluluwa sa impyerno. Mr. Romantico. Mr. Romantico, sa kabila ng mahigpit na pagtutol ng binan kong babae, ipinagpatuloy ni Nitz ang kanyang relasyon kay Mandy at ako kay Alice. Ang babaeng alam kong sa una pa lang ay hindi ko na mahal. Ang babaeng sinasaktan ko ang damdamin at umaasang isang araw ay mamahalin ko pa rin at pakikisamahan habang buhay. Inyo'y mawawala. Alice, Jan, oh, bakit parang nagulat ka? ang akala ko kasi, pag uwi ko, daratnang ko na lang dito sa tinitira natin ang alaala mo na lang. Alice, Ay, teka, baka hindi ka pa kumakain. Ipaghahain kita. wag na. Hayaan mo lang akong asikasuhin kita at pagsilbihan. Gusto kong samantalahin na paglingkuran ka habang naririto ka pa. Habang magkasama pa tayo. Dahil sa pagmamahal mo sa akin, napamahal ka na rin sa akin. Salamat. Ako ang dapat magpasalamat sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo. Pagmamahal na katumbas ay pagkakamali. Anong ibig mong sabihin? Nagmahal ako sa isang taong hindi ko dapat na minahal. Mali dahil may asawa ka na. Pag-aari ka na ng iba. Alice, John, alam kong mahirap. Masakit. Pero dapat tayo magdesisyon. Palayain na natin ang ating mga sarili. Maghiwalay na tayo. ano? Tama ang sinabi ng biyanan mo. Nabubuhay tayo sa kasalanan. At sa bandang huli, pare-pareho tayong mapapahamak. Mahal kita, John. At ayokong ako ang maging dahilan para tuluyan kang mapahamak at mapunta sa impyerno ang kaluluwa. Tapusin na natin ang lahat. Salamat na lang sa pagmamahal mo. Babangunin ko na lang yon kasama ang iyong mga alaala habang ako'y nabubuhay. Parang kailan lang. Salamat, Jan. Pumayag ka magkita tayo at magkausap. Wala na kami ni Alice. Nakipag-iwalay na siya sa akin. Maswerte ka sa kanya. Alam ko. Pero tama siya. Hindi kami dapat na mabuhay sa kasalanan. Kahit alam kong unti-unti na rin siyang napapamahal sa akin. Jan, Kumusta na kayo ni Mandy? matapos namin mag-usap ni Mami, dinala ako ng aking mga paa na pumasok sa loob ng simbahan. Dumiretso yung aking mga mata sa imahe ni Kristo na nakapako sa krus habang umaagos yung dugo sa kanyang tagiliran. At may koronang dinig sa kanyang ulo. Pero ikaw, aaminin ko, hindi pa rin kita nakakalimutan.
nandito pa rin sa puso ko. Kaming dalawa. Pareho mo kaming mahal. Oo, pareho kayong mahalaga sa buhay ko. Kaya minsan, nasasabi ko sa aking sarili, dahil hindi ko pwedeng isa-isang tabi ang nararamdaman ng isa. At ituon ang pagmamahal sa isa pa. Pero alam kong imposible dahil nag-iisa lang ito. Nahahati lang para sa inyo ni Alice. Naguguluhan ako. Hindi pa tayo handa para sa panibagong yugto ng ating mga buhay. Pareho tayo. Ako rin naguguluhan. Kahit nagkahiwalay tayo, mahal pa rin kita. Hindi pa rin kita lubusang nakakalimutan. Siguro, hanggang dito na lamang muna tayo. Hintayin natin ang tamang panahon. Kung tayo pa rin hanggang sa huli. Ayusin na muna natin ang ating mga sarili. Oo. Ayusin muna natin ang ating mga sarili. Hintayin natin ang panahong hindi na naguguluhan ang ating mga damdamin. Ang panahong hindi ko nasasabihin sa sarili ko na sana dalawa ang puso ko. Mr. Romantico. Parang kailan lang Mr. Romantico, lubos ang pagsisisi namin ni Nate sa aming mga pagkakamali. Pero totoo sa loob kong ibinigay kong pagpapatawad sa kanya at umaasa ko na darating ang panahon na magiging maayos din ang lahat. Itinataas ko na lang sa Diyos ang lahat na kung kalooban niya, kami pa rin ni Nate ang magsasama hanggang sa huling hibla ng aming mga buhay. Salamat sa pagbibigay daan mo sa kwento ng aking pag-ibig. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. John. sa inyo. Mga kaibigan, napakinggan po ninyo ang ating dula na ginampanan ng mga sumusunod. Phil Cruz, Rosana Villegas, Janeline de la Cruz, Chiquit Amor, Lionel Benamin, at si Bobby Cruz, soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Orly Aquino, Sa direksyon ni Maynard Landis. nga gilong naming tagisbaybay, huwag kaliligtaang abangan ang bawat kabanata ng magagandang kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico.